Nasunugan na nga, nanakawan pa. Yan ang sinapit ng ilang nasunugan sa Sampaloc, Maynila. At nakatutok si Jomer Apresto. Aakalain mong residente rin ang lalaking ito na naghahakot ng kalan at LPG mula sa mga nasusunog na apartment sa Sampaloc, Maynila. Pero ang lalaki pala, kawatan daw ayon sa barangay. May pumapasok sa loob tapos may mga bit-bit na gamit hindi naman po namin na alam na tiga doon yun. Kasi kilala po namin yung mga nakatira po dyan. Nabawi raw ang mga gamit na tinangkang nakawin ngunit nakatakas ang lalaki. Bukod dito, 3 lalaking kahina-hinala umano ang dinala rin nila sa presinto. Pero nang pinuntahan namin sa pinagdalhang presinto, sinabi ng pulis na naka-duty na wala doon ang mga suspect. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 8 bahay ang nasunog sa lugar. Nang pumating kami dito, doon sa pinakadulo, yun ang kinakain na ng apoy. Madali nating naagapan. Kaya naman ay hindi na umabot sa mga katapat na bahay. Base sa investigasyon, nagsimula ang sunog pasado 1:00 ng madaling araw kanina na umabot sa ikalawang alarma. Ang residenteng si Joy, wala raw gamit na naisalba at namatayan pa ng alagang aso. Inuna ko po yung anak ko kasi dito, pagbalik ko po, hindi ko na din po mabalikan yung aso ko. Ang fire volunteer naman na ito, nahirapan daw makahinga dahil sa kapal ng usok. Agad naman siyang binigyan ng atensyong medikal. Tumagal na mahigit 1.5 oras ang sunog bago naapula dakong 2:40 ng madaling araw. Sabi ng barangay, nakipag-ugnayan na sila sa mga kalapit barangay at sa lokal na pamahalaan para sa pansamantalang tutuluyan ng nasa 40 pamilya na apektado ng sunog. Wala raw kasing evacuation center ang kanilang barangay. Patuloy naman ang investigasyon ng BFP kung ano ang pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. 3 bagong kaso ng Mpox ang naitala sa bansa ng Department of Health, kaya umakyat na sa 8 ang aktibong kaso nito. Hamon sa contact tracing, ang ilan sa mga nagkasakit nagkaroon ng sexual encounter sa mga nakilala nila sa isang dating app. Nakatutok si Maki Polido. 8 na ang active Mpox case sa bansa mula lang nitong Agosto. Sa kabuuan mula July 2022, 17 na ang kumpirmadong kaso ng Mpox sa bansa. Tulad sa mga naunang kaso, mild case ng Mpox o Clade 2B ang bagong 3 kumpirmadong kaso. Si case number 15 ay 29 years old na lalaki, taga Metro Manila, na may mga anonymous sexual encounter o nakipagtalik sa mga hindi niya kilala bago lumabas ang kanyang mga sintomas. Case number 16 ay lalaki rin, taga Metro Manila rin, 34 years old na nakipagtalik din sa ilang partner bago lumabas sa mga sintomas. Taga Calabarzon ang case number 17, 29 years old na lalaki na may sexual contact sa isang posibleng may sintomas ng Mpox. Nag-contact tracing ang Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit sa 2 sa mga aktibong kaso at isang possible Mpox case. Pero may hamon sa pagkumpleto ng contact tracing dahil nagka-sexual encounter ang mga pasyente sa mga hindi kakilala gamit ang isang dating app. Meron kasi silang multiple sexual encounters. Pagka kasi mga ganyan, ang hirap na i-contact trace eh. So wala namang exchange of numbers and names. Ayon kay Dr. Ron Jean Solante, infectious disease expert, maaring mahiya o matakot sa stigma ang ilan kaya't hindi magpa-test. Pero kailangang isipin na maaari rin nilang mahawaan ang mga kasama nila sa bahay dahil sa matagal at paulit-ulit na skin contact o balat sa balat. What if they have vulnerable population at home? Elderly population, those who are pregnant, those who are children, eating together, sticking together every day without any protection, that can be a potential source of spread in the family. Discharge na mula sa San Lazaro Hospital ang 2 sa 8 aktibong kaso at kukumpletuhin na lang ang isolation sa bahay. Sabi ni Dr. Solante, pinaka-nakakahawa ang Mpox kapag lumabas ang mga rashes. Pero nakakahawa pa rin ang Mpox patient habang may lesion kahit na scabbing na lang o kaya natutuyo na. 3 hanggang 4 na linggo raw bago tuluyang mawala ito. If you still have the scab, still can be
infectious. Ngayong darating na linggo, magmi-meeting ang Metro Manila Council para pag-usapan ang paghahanda sa posibleng pagtaas pa ng mga kaso ng Mpox. Isa sa maaaring talakayin ay paano magamit ang mga molecular laboratories ng ilang LGU na ginamit noong COVID pandemic. This is something that we will coordinate po with the Department of Health para nga hindi lang tayo umaasa sa ilang ospital at mas maganda nga kung kayanin din talaga ng mga local government units na mag-test through our existing facilities. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, bahagyang lumakas ang bagyong Enteng habang nasa katubigan sa hilagang silangan ng Northern Samar. Nakatakas ang signal number 1 sa southeastern portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela, southern portion ng Quirino at northern portion ng Aurora. Gaya din sa Polillo Islands, southern portion ng mainland Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, kasama ang Ticao at Burias Islands. Signal number 1 din sa northern Samar, eastern Samar, Biliran at northeastern portion ng Leyte. Base sa forecast track ng Pag-asa, kikilos ang bagyo pahilagang kanluran, posibleng maglandfall sa Catanduanes o Albay sa susunod na 12 oras. Posible rin daw lumakas ang bagyo hanggang sa typhoon category. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong bansa ang uulanin bukas. Hanggang matitinding ulan ang asahan sa ilang bahagi ng Luzon. Moderate to intense rain naman sa Visayas at Mindanao. Kaya maging maingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Inireklamo ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang pagbabawal ng PNP na magamit ang kanilang katedral para sa selebrasyon ng kanilang ika-39 na anibersaryo ngayong araw. Meron pa umunong ipinupuslit na pampasabog at naririnig na tunog ng drilling equipment. Mula sa Davao City, nakatutok live si Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Kent? Piya, sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin umano ang drilling sa loob ng JMC building sa KOJC compound. Ayon naman sa PNP, wala umano silang ideya sa umano'y pagdidrill sa loob ng compound. 39th anniversary ngayon ng Kingdom of Jesus Christ. Pero di nila nagamit ang KOJC Cathedral para sa selebrasyon. Dahil binawalan daw sila ng PNP, ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Israelito Torion. Sa harap ng Kingdom sila nagdiwang. Same lang sir, happy kami. Sa among feeling sir, walay na iba, kundi we're so blessed. They have to celebrate it peacefully and so we agree with that. Tila kinokontrol at inuukupa na umano ng PNP ang KOJC sa kabila ng Temporary Protection Order ayon kay Attorney Torion. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang PNP pero wala pa silang tugon. May kuha ring video ang taga KOJC na ginawa umanong command post ang katedral. Itinatanggi ito ng pulisya. Yung cathedral. No, there's a yellow line. May yellow line. So, no, there's ongoing investigation. Naging command center daw yung cathedral? Command center? Cathedral? No, the command center is nasa region. Sinubukan din daw ng PNP na maipuslit umanong pampasabog sa loob ng KOJC. Ayon kay Torion, isa itong can grenade na naharang daw ng KOJC members at ng isa sa kanilang abogado. Okay, yung can grenade, can you confirm that? Hindi, hinahanap po kung sino. They cannot even pinpoint it. Pero just the same, mali yun. Pero nakuha na yun ng video na nakapulis yun. I don't know. Ini-investigate naman namin. Nauna na rin kinwestiyon ng KOJC ang pagpapapasok ng mga kahon at iba pang kagamitan ng PNP sa loob ng compound na hindi idinadaan sa scanner. Sagot ng Pro 11. This is a legitimate police operations and there is a necessity, for example, in this case, yung mga troops on the ground that meron tayong operational secrecy to protect the integrity of the operations, to protect the secrecy of the operations. There's a certain level of secrecy in the operations. Naglabas din ang legal team ng KOJC ng larawan. Malalim na hukay sa basement umano ng JMC building sa KOJC compound. Sabi ni Attorney Torion, gusto niyang kumpirmahin kung si PNP Chief General Romel Marbil ang nag-utos ng paghukay. Sa isa pang video ng KOJC, may mga tunog na mga drilling equipment at mga tao sa gusali. Sinagot naman ito ng PNP. Wala kaming information tungkol dyan, and then hindi rin lahat ng mga tactical and strategic movements ay pinapaalam for
para po hindi na ma-jeopardize ang operation namin. Are you really going into the bunker of Pastor? No information on that. What are other ways you employ? Other ways is human intelligence, reliable source of information, and of course, the technical support that we are getting, that are being used by our police officers. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano? Ivan, unang araw ng tinaguriang Burr Months, alam nyo na kung ano ibig sabihin yan, malapit na naman ang Pasko. At yan ang pinaramdam sa mga namamasyal dito sa Cubao. It's official, Burr Months na! At ang pagkakabit ng unang dalawang branch na ito ng dambuhalang Christmas tree sa Araneta City, hudyat ng simula ng Pasko sa Pilipinas, ang sinasabing pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa mundo. Bukod sa Christmas tree, nagsimula na ring rumampa sina Santa Claus at Mrs. Claus. May Christmas mascot din na nagbigay aliw sa mga namamasyal. Ano nga ba ang unang pumapasok sa isip ng mga Pinoy kapag nakakakita ng mga palatandaan ng Kapaskuhan? Joyful pa rin and joyous occasion. And it always reminds us of family, being together. Fun, festivities, gathering, family gathering. Excited dahil magpapasko na, so bibili ng gifts for the family, spend time with family, magpapahinga from work. Nakaka-happy, especially with kids. I have a son, so he's looking forward for the gifts, opening of gifts. Ngayong mahigit 3 buwan bago ang Pasko 2024, ano kaya ang Christmas wish ng ilan nating kababayan? Ma-promote sa work. Good health for my whole family and peace on earth. At abangan daw sa mga susunod na araw ang pagpipinta sa 2 pedestrian crossing dito sa Araneta City para mas lalong maramdaman ang Pasko. At yan ang latest mula rito sa Cubao. Advance Merry Christmas. Balik sa inyo. Exciting yan, Dano, ha? Merry Christmas, Dano. Maraming salamat. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.